Tumingon ako sa desk na Raymond, partikular sa cellphone niyang nakapatong sa mesa. Kanina pa ito nagre-ring. Itinigil ko muna ang pagtatype at tumayo. Baka importante ang tawag. Baka importante ang kliyente. Dinampot ko ang cellphone at binuhay. Ngunit nagsalubong ang mga kilay ko nang makita ang 3 missed call ni Helga at may text pa. Nanggigigil na gusto kong basahin ang mga text ng babae pero lalo ko nanggigil nang makita may password. Pumikit ako ng mariin at pabagsak na ilalapag ang cellphone sa desk. Inis na bumalik ako sa desk ko. Sabi ko sa kanya huwag niyang kausapin ng babaeng iyon. Baka tumatawag at nagtatext pa sa kanya. Tila may kumurot sa puso ko sa kaalamang may contact pa ang dalawa. Umanda siya sa akin mamaya. Wala siyang kiss at himas. Ikis niya't himasin ang sarili niya. Hanggang sa makabalik na ang magkapatid sa opisina ay masama pa rin ang loob ko. Ni hindi ko nga sila tinapunan ng tingin, lalo na si Raymond na lumapit pa sa desk ko at pinasil ang pisngi ko. Tatabigin ko sana ang kamay niya kaso binitawan niya agad ang pisngi ko. Imbiyar na ako sa kanya. Ang laki pala ng production, kuya. Bala ko pang palakihin iyon dahil sa tumataas na demand ng chicken feeds. Ang galing mo talagang negosyante, kuya. Kaya bilib na bilib sa'yo si Lolo eh. Ano si Ruel na prente nang umupo sa couch. Pailalim ko sinundan ng tingin si Raymond. Umupo siya sa desk niya at dinampot ang cellphone at binuhay. Sinulyapan niya lang iyon at muling pinatay. Lumipad ang mata niya sa akin at mabilis naman ako nag-iwas. Magaling ka rin namang negosyante ah. Nakapagpatayo ka na nga ng 2 bars sa Manila. Walang kwentang business nga ang tingin ni Daddy doon. Nahimigan ko ang lungkot sa boses ni Sir Ruel. Lahat naman ang hindi pasado sa taste niya ay walang kwenta. Huwag mo na lang siya intindihin. Ang importante, mag-focus ka sa negosyo mo. Biglang nag-ring ang cellphone ni Raymond. Natigilan naman ako sa pagtatype at pumikit ng mariin. Marahas din akong bumuntong hininga. Subukan lang talaga niyang sagutin. Mag-walk out talaga ako. Hello? At sinagot niya nga. Marahas na tumayo ako sa swivel chair. Oh, Mr. Chen, kayo pala. Napatawag ko kayo. May problema ho ba? Napataas ang kilay ko at tumingin sa kanya. Si Mr. Chang pala ang tumawag. Bumalik ulit ako sa pagkakaupo. Si Raymond naman ay all ears sa pakikipag-usap sa kliyente naming in-chick. Mukhang nagkakaproblema yata sa mga chicken feeds na dineliver. Hi Jenny. Nilingon ko si Sir Ruel at nginitian. Kung si Raymond ay brusko ang dating. Siya naman ay medyo gentleman ang datingan. Hello po Sir Ruel. Ngumuso siya. Ruel na lang, itawag mo sa akin. Total, girlfriend ka naman na ni kuya. Saka huwag mo na akong puin. Di naman siguro nagkakalayo ang edad natin. Di kaya ni kuya. Pabulong na ang huling sinabi niya sabay tawa ng mahina. Natawa na rin ako. Mukhang pilyo siya. Sige, Ruel. Gano'n ka nakatagal na sekretary ni kuya? Tanong niya. Mukhang interesado siya malaman ang tungkol sa amin ng kuya niya. 3 months pa lang. Gano'n na kayo katagal na dalawa? 1 month pa lang. Bago pa lang pala kayo. Akma magsasalita ako na lumakas ang boses ni Raymond sa kausap. Nalungon ko siya. Bahagyang madilim ang mukha niya at salubong ang kilay na nakatingin sa akin. Tinaasan ko lang siya ng kilay at muling hinarap si Ruel na nakangiti. Masarap kakwentuhan si Ruel dahil tumira din ako sa Manila na ilang taon ay nakaka-relate ako sa mga kwento niya tungkol sa Manila, lalo na sa mga trending sa social media. Hiningi pa nga niya ang social media ko eh. Siyempre binigay ko naman. Chat daw kami minsan. Pero habang sayang-saya kami sa kwentuhan, ay siya namang pasama ng mukha ni Raymond. Mukhang hindi sila nagkakaintindihan ni Mr. Cheng. Medyo mahirap din kasing kausap ang incheck na iyon. Idagdag pa na medyo hirap itong magsalita ng Tagalog. Malutong na nagmura si Raymond nang patayin niya ang cellphone at padaskol na nilapag sa desk. Problem, kuya? Tanong ni Ruel. Nothing serious, brother. Medyo makulit lang ang kliyente at hindi makaintindi. Nakakabwisit. Hindi maipinta ang mukhang sabi ni Raymond at tumingin pa sa akin. Tumaas lang ang 2 kilay ko at niligpit ko na ang mga papel sa desk ko. Mag-uuwian na kasi. Habang nasa biyahe kami pa uwi ay wala kaming kibuan ni Raymond. Hindi niya ako kinikibu eh. Hindi ko din siya kikibuin. Siya pa nagmamalaki eh, siya nang may kasalanan. Pitikin ko lato-lato niya dyan eh. Kung hindi lang nakakatakot ang itsura niya ngayon, kinumpronta ko na siya. Pero kukumprontahin ko pa rin siya.
Naghihintay lang ako ng pagkakataon. Pero mukhang hindi na siya nakatiis sa katahimikan at tumikhim siya. Sumulyap siya sa akin at kumisi pero yung ngisi ay parang napipikon. Mukhang close na kayo ng kapatid ko ah. Untag niya. Naihimigan kong parang hindi siya natutuwa. Sinulyapan ko siya at tinaasan ng kilay. Parang gano'n na nga. Mabait ang kapatid mo eh. Kakakilala niyo palang close na agad kayo. Nagpalitan pa kayo ng Facebook account. Sarkastikong sabi niya at nagalawan pa ang mga panga niya. Ano masama dun? Magkaibigan na kami ng kapatid mo. Saka normal lang naman na magbigay ng Facebook account. Palibhasa kasi wala kang Facebook kaya hindi ka makarelate. Buwelta ko sabay irap. Napaawag naman ang labi niya at tumingin sa akin. Sana nagpaalam ka lang muna sa akin kung papayag ako na ibigay mo sa ibang account mo. Medyo mataas na ang boses niya. Pero imbes na matakot ay parang nagpanting ang tenga ko. Kailangan pa ba yun? Saka ano bang masama kung ibigay ko ang Facebook account ko sa kapatid mo ay kapatid mo naman siya? Ikaw nga, kinakausap mo pa rin si Helga eh. Di ba usapan natin na hindi mo na siya kakausapin? Palabang sabi ko at inirapan siya ulit. Bumalik ang inis ko kanina. Tatigilan na naman siya at umawang ang labi. Hindi na kami nag-uusap ni Helga. Mababa na ang boses niya. Tumaas ang kilay ko. Kulang na lang umabot sa bubungan ng sasakyan ang pagkakataas ng kilay ko. Ha, talaga ba? Bakit siya tumatawag at nagte-text sa'yo tapos may password pa ang cellphone mo? Tapos gusto mo maniwala ako sa'yo? Nek-nek mo. Inis na sabi ko at malukip-kip. Hindi ko siya tinignan at itinuon na lang ang mata sa labas ng bintana. Malapit na kami sa bahay. Hindi siya nakapagsalita at nakaawang lang ang labi pero sa gilid ng mata ko ay nakikita kong patingin-tingin siya sa akin at sa kalsada. Hindi na nga kami nag-uusap. O tumatawag siya at nagte-text pero hindi ko naman yung sinasagot at nire-replyan. Yung password ko sa cellphone tatanggalin ko. Mahinahong paliwanag niya. Umikot ang mata ko. Di sana blinak mo ang number niya. Parang kabastusan naman yata yun. Naging magkaibigan din naman kami. Pumikit ako ng mariin at nandidilat ang matang nilingon siya. Di wag mong i-block, pero wag mo na rin akong kausapin. Pagkahinto na ng sasakyan, sa tapat ng bahay namin ay mabilis akong bumaba. Baby! Baby mo mukha mo! Pabalibag na isinarado ko ang pinto ng sasakyan at nagmamartsyang pumasok sa loob ng bahay. Oh, nak, anyari? Bakit nakasambakol yung mukha mo? Nasa si Raymond. Tanong ni tatay na kalalabas lang ng kwarto niya. Mukhang kauuwi lang nila ni Kuya Joel sa palaisdaan. Sumilip-silip pa si tatay sa likuran ko at sa labas ng pinto. Mukhang hindi pa nakakaalis si Raymond dahil kinawayan pa niya ito at binati. Tumungo naman ako sa kusina at binuksan ng ref. Kinuha ko ang tumbler at bumalik sa sala. Anak, bakit hindi pumasok sa bahay si Raymond? Uminom muna ako ng tubig. Nainis ako sa kanya, tay. Napataas ang dalawang kilay ni tatay. Nag-away kayo? Anong pinag-awayan niyo? Hindi ko alam kung dapat ko pa ba iyo ikwento kay tatay dahil away magkarelasyon iyon pero kasi gusto kong ilabas ang sama ng loob ko. Umupo ako sa sofang kahoy at sumimangot. Siya kasi, kinokontak pa ng dating niyang babae. Oo, tapos? Ngumuso ako. May password yung cellphone niya. Ano pa? Wala na, tay. Yan lang? Tumango ako. Jesus, napakasiloso pala nitong bunso ko. Manang-mana ka talaga sa nanay mo. Ganyan na ganyan ang nanay mo eh. Nagkita lang kami noon ang dati kong kasintahan sa bayan. Abay, galit na galit sa akin. Isang araw akong hindi pinansin. Lalo nang haba ang huso ko. Iba naman yung sa inyo, tay. Nagkita lang kayo ng ex mo at hindi nag-uusap. Kay Raymond, malay ko ba kung nag-uusap pa rin sila nung dating babae niya? Malaman nag-uusap pa rin sila. At bakit ba may password pa ang cellphone niya kung wala siyang tinatago? Tumibi ng upo sa akin si tatay. Nak, mahal mo ba si Raymond? Siyempre naman po, tay. Hindi ko naman po siya sasagutin kung hindi ko siya mahal. At dahil mahal ko siya kaya nagsaselos ako. Yun naman pala eh. Alam mo anak, karugtong ng pagmamahal ang tiwala at respeto. Kung mahal mo siya, magtitiwala ka sa kanya. Irerespeto mo rin ang privacy niya. Ako bilang lalaki may tiwala ko kay Raymond. Dama ko ang sensibilidad niya sa iyo dahil kung hindi, nun kang makaapak siya dito sa bahay. Bata ka pa kasi anak at baguhan pa lang sa isang relasyon.
Pero pasasaan ba't maintindihan mo rin at magiging malawak ang pangunawa mo? Basta sa isang relasyon, huwag mo laging pananaigin ang pride mo. Lagi dapat pantay ang timbang ng puso at isip. Tila humupa ang inis ko sa sinabi ni tatay. Parang naliwanagan ng isip ko ngayon. Ngayon ko lang narinig ang seryosong payo ni tatay. Puro kasi siya biro. May point naman ang mga sinabi ni tatay. Baguhan pa lang ako sa isang relasyon. Bago sa akin ang lahat kaya minsan nagiging aning ako. Pero tatandaan ko ang lahat ng mga sinabi ni tatay. Ngumiti ako. Salamat tay. Naliwanagan ako sa sinabi niyo. Mabuti naman. O wag na malungkot ang basyo ko na yan. Napaawa ang labi ko sa sinabi ni tatay. Si tatay ba talaga nagsabi noon? Tay, kakatambay mo sa internet kung ano-ano nang natututunan mo. Yun kasi ang madalas ko nababasa sa mga post sa Facebook. Lagi din yung post ni Carlo. Uso yata yung ganoong salita ngayon, anak. Naku tay, dapat yata i-unfriend nyo na si Carlo. Kung ano-ano na lang mga pinopost nun eh. Ginawan ko kasi ng Facebook account si tatay. Tapos inad namin siya ni Kuya Joel. Inad din siya nila Carlo. Pero mukhang nawiwili na yata siya sa Facebook. Halos araw-araw nagpapalit ng profile. Panay din ang post ng selfie na iisa lang naman ang ngiti. Nagpo-post din siya ng mga lumang picture nila ni nanay at ng family picture namin. Minsan mga picture ko nung bata pa ang pinopost niya. Tapos ngayon marunong na din siya mag-video at ipinopost niya din. Kung ano-ano lang naman ang mga binivideo niya. Pero ang karaniwan na binivideo niya ay ang palaisdaan at ang mga ginagawa niya doon. Minsan kasama niya si Kuya Joel at ang mga kasamahan niya sa palaisdaan. Huwag naman anak, mababawasan ng friends ko. Wala pa kang 100 eh. Sino-sino naman mga friends niyo, tay? Baka puro babae yan ha? Biro ko. Anong babae? Nanay mo lang ang babae ko, no? Sana may Facebook din sa langit para add niya din ako. Sabay tawa niya. Yung mga kasamahan ko lang sa palaisdaan ng mga friend ko. Saka sila parang Timo. Wala na. Nila mo na talaga ng Facebook si tatay pero natutuwa naman ako dahil may iba pa siyang pinagkakalibangan. Siya nga pala anak, may bago akong video. Panoorin mo ha para dagdag views din. Napaawang na naman ang labi ko. Mukhang pangarap pa yata maging vlogger ni tatay. Tinalo pa ako ah. Nilago ko ang lamang alak sa baso habang nakatanaw sa malawak namin lupain. Kalat na ang dilim sa labas at ang mga ilaw sa poste at mga bituin na lang sa langit ang nagbibigay ng liwanag. Dinampot ko ang cellphone at binuhay. Napapailing na muli ko lang iyong pinatay. Wala pa ring reply sa text ko si Jenny. Mukhang galit pa din siya sa akin. Totoo namang hindi ko na kinakausap si Helga kahit nangungulit siya sa tawag at text. Pero ayaw niyang maniwala at nagdududa sa akin. Di ko naman siya masisisi dahil nakita niyang may missed calls at text si Helga sa cellphone ko. Tapos may password pa ang cellphone ko na tinanggal ko na kanina. Gusto nga sanang suyuin siya sa bahay nila kanina pero nahihiya naman ako kay Mang Elias. Baka magalit siya sa akin na pinasama ko ang loob ng anak niya. Iho, bakit nandito ka't umiinom? Nilingon ko si Lolo Mati na nakapantulog na at may hawak na libro. Mukhang galing siya sa library office at pampaantok niya na kasi ang pagbabasa. Nagpapahangin lang lo. Tumaas ang kilay ni Lolo Mati. Nagpapahangin o baka naman may problema ka? Umimas ako sa batok. Kilalang kilala talaga ako ni Lolo. Kung sabagay, siya ang kasama kong lumaki. Siya din ang sabihan ko ng mga problema. Lumapit siya sa akin. Anong problema mo? Bumuntong hininga ako. Hindi naman ganun kalaki, lo. Ano ba kasi yun? Alam kong hindi niya ako tatantanan hanggat hindi ako nagsasabi. Di ko man sabihin ngayon pero bukas ay magtatanong ulit siya. Si Jenny ho? O ano tungkol kay Jenny? Nag-away kayong dalawa? Hindi naman ho nag-away. Nagkaroon lang ng maliit na pagtatalo. Tungkol saan? Diretsuhin mo na nga ako. Tungkol lang ho kay Helga. Nakita niya na may missed call sa text si Helga sa cellphone ko kanina. Tapos galit din siya dahil may password ang cellphone ko. Napapahimas sa batok na sabi ko. Sabi na nga ba babae ang dahilan. Lo, hindi ko na ho kinakausap si Helga simula na maligo ako kay Jenny. Kahit nangungulit siya sa text sa tawag, hindi ko na siya sinasagot at nire-replyan. I-block mo ang number niya at tanggalin mo ang password ng cellphone mo para wala na kayong pagtalunan. Suwestyon ni Lolo Mati. Ginawa ko na ho, Lo. Ngumisi si Lolo.
Talagang hulog na hulog ka na kay Jenny. Napangisi ako. Hindi ko itatanggi iyon at hindi lang ako hulog na hulog kundi lunod na lunod. Pero napakaselosa, lo. Ganun talaga, nag-girlfriend ka ng bata eh. Magtiis ka, mahal mo naman. Natatuwang sabi ni Lolo, mahati-ati napik-tapik ako sa balikat. Nag-excuse siya at papasok na daw siya ng kwarto niya. Napapakamot sa kilay na ini-scroll ko ang screen ng cellphone ko. Naghahanap ako ng picture ko sa gallery na pwede kong gawing profile. Pero puro picture ng mga manok at picture ni Jenny ang laman ng gallery ko. Di kasi ako mahilig mag-selfie o mag-picture sa sarili. May nakita ako luma kong picture. 2 years ago na yata ito. Kuha yun sa exhibit. Yun na lang ang ginawa kong profile picture. May FB ka na kuya? Bagay ako napapitlag sa gulat nang biglang magsalita si Ruel sa likuran ko. Nginisihan lang ako ng kapatid. Ngisi lang din ang iginanti ko sa kanya. Kagagawa ko lang nito. Itinuon ko na ang pansin sa cellphone ko. Tapos na ako maglagay ng profile. Next time na lang ang cover photo. Mabuti naman at naisipan mo nang gumawa kuya. Add mo ko ha? Umupo na siya sa tabi ko at nakasilip sa cellphone ko. Sure. Siyempre una mong i-add si Jenny. Tumingin ako sa kanya at ngumisi. Siyempre naman. Naalala ko ang inis ko sa kanya kanina. Di ko gusto ang paraan ng pagtiting niya kay Jenny kanina. Kung hindi ko lang siya kapatid, kinuwelyuhan ko na siya. Sa klase ng titing niya alam kong gandang-ganda siya kay Jenny. Maganda naman talaga ang baby ko na iyon eh, kahit ubod na maldita at selosa. Nakaramdam din ako ng threat kanina sa kapatid ko. Mas bata siya sa akin ng ilang taon at ilang taon lang ang agwat nila ni Jenny. Natatakot ako na baka magustuhan siya ni Jenny. Kung hindi kami ngayon ni Jenny, alam kong hindi malabong magustuhan siya ng kapatid ko. Pero alam ko namang hindi ako tatalunin ng kapatid ko. Malaki ang respeto niya sa akin. Nang matapos na ako mag-set up ng ilang details ko sa profile ay hinanap ko ng account ni Jenny. Nakita ko naman iyon. Clinic ko ang profile niya. Naka-private ang account niya at ang profile post at cover photo lang ang makikita. Pinindot ko ang add friend. Bago i-back ay tiningnan ko muna isa-isa ang mga profile picture niya. Photogenic siya sa mga picture. Ang ganda ni Jenny no kuya? Nilingon ko si Rowell na nakatingin din sa profile picture ni Jenny. Parang nainis ako sa sinabi niya. Pinatay ko ang cellphone para hindi na niya makita ang profile picture ni Jenny. Takang tumingin naman siya sa akin. Sabihin mo nga sa akin Rowell, may gusto ka ba kay Jenny? Namilog ang mata niya. Ako may gusto kay Jenny? Tanong niya sabay tawa. Sinamaan ko naman siya ng tingin. Tumigil naman siya sa pagtawa at ngumisi. Si kuya, salos agad. Wala akong gusto kay Jenny pero crush ko siya. Lalong sumama ang tingin ko sa kanya. Gusto at crush, parehas lang iyon. Hindi mo siya pwedeng i-crush. Girlfriend ko siya. Tumawa ulit siya. Sobrang possessive mo naman kuya. Naunahan mo lang ako. Mariing naglapat ang labi ko. Sabi na eh, kung hindi nga kami ngayon ni Jenny, magkakagusto nga talaga sa kanya itong kapatid ko. Oh, chill ka lang bro. Baka bigla mo ko sapakin dyan ha. Tatawa-tawang sabi niya. Crush ko si Jenny kasi nagagandahan ako sa kanya. Pero hanggang doon lang yun. Hindi ko magagawang taluhin ka no. Takot ko lang sa'yo. Nakahinga naman ako ng maluwag sa sinabi niya. At least galing na mismo sa bibig niya. Mabuti naman at alam mo. Wag ako ang alalahanin mo kuya. Ang alalahanin mo ay ang ibang lalaki. Matakot ka sa kanila. Sila ang matakot sa akin. Baka ibaon ko sila ng buhay sa farm. Kaya nga, kapag nasa labas kami at kasama si Jenny, ay laga ko nakadikit sa kanya para walang makaporma. Ngumisi siya. No doubt, in love ka na talaga kuya. Pabirong sinuntok ko siya sa balikat. Tahimik kami ni Raymond sa biyahe papasok sa opisina. Hindi namin kasama si Carlo dahil panggabi ulit ang pasok niya. Mabuti na rin iyon dahil siguradong magtataka siya kung bakit di kami nagpapansinan ni Raymond. Hindi na ako inis na inis kay Raymond. Medyo na lang. Pero alam kong konting lambing lang niya, tuluyan na maglalaho ang inis ko. Tumikim siya. Hindi na siya nakatiis. Baby, untag niya sa akin. Sinulyapan ko siya. Galit ka pa rin ba sa akin? Ngumuso ako. Depende. Bumuntong hininga siya. Blinak ko na ang number ni Helga. Tinanggal ko na rin ang password ng cellphone ko. Dahan-dahan akong tumingin sa kanya. Talaga? Ginawa niya yun?
Dinampot niya ang cellphone niya na nasa ibabaw ng dashboard at ibinigay sa akin. Check mo. Nakangusong kinuha ko ang cellphone at binuksan. Wala nang ang password. Dumiretso ako sa contacts niya. Nasa blocklist na nga ang number ni Helga. Pwede mo ring i-check yung mga text niya sa akin. Ginawa ko nga ang sinabi niya. Pumunta ako sa message box at binuksan. Maraming ang text si Helga. Nangungulit na gusto makipagkita sa akin niya pero wala siya ni isang nareplyan sa mga ito. Kumagat-labi ako. Nagsasabi nga siya ng totoo kahapon. Pinatay ko ng cellphone at ibinalik sa akin niya. Naniniwala ka na? Bumuntong hininga ako at nag-guilty akong bigla. Praning kasi ako eh. Sorry. Mainang sabi ko at hindi makatingin ng diretso sa kanya. Inabot naman niya ang kamay ko at dinala sa labi. It's okay baby. Patunay lang yan na mahal mo ko. Ngumuso ako. Pero mali pa rin yung pinagdudahan kita. At wala akong tiwala sa'yo. Sorry. Sobra akong nagsalos kahapon. Sa susunod magtatanong na ako. Nahihiyang sabi ko. Ayokong mainis siya sa akin dahil sa ugali ko. Baka ayawan niya ako. Kinabig niya ako sa balikat, padikit sa kanya at hinalikan ako sa tuktok ng ulo. Yumakap naman ako sa braso niya. Napakurap-kurap ang mga mata ko habang nakatitig sa screen ng cellphone ko. Particular sa isang profile picture na nag-send ng friend request sa akin. Totoo ba ito? Tumingin ako kay Raymond na busy sa pagtatype sa laptop. Suot niya ang eyeglasses niya. Bagay din talaga sa kanya ang may salamin. Lahat naman bagay sa kanya eh. May damit man siya uhubad. Tahimik ako napahagikik sa huling naisip ko. Tumikim ako para kunin ang atensyon niya at nagtagumpay ako. Tumingin siya sa akin. Bossing, may Facebook ka na pala? Mariing naglapat ang labi niya at sinimangutan ako. Last week ko pa ginawa iyan. Ikaw ang una kong iniya tapos ang tagal-tagal mo mag-accept pero si Ruel, in-accept mo agad. Tila masama ang loob na sabi niya. Napakagatlabi naman ako at nag-guilty. Isang beses lang kasi sa isang linggo ko i-check ang friend request ko. Yung kay Ruel naman in-accept ko agad dahil nagsabi siya. Sorry naman, once a week lang kasi ako kung mag-check ng friend request. Dapat sinabi mo agad. O eto, i-accept ko na. Pinindot ko na nga ang confirm. Viniyo ko ang profile niya. Wala pa siyang post kundi yung profile pic niya. Bagong gawa nga ang FB niya. Isa pa lang ang friend niya, si Ruel. Tagal mong inaccept ha? Ngumuso ako. Ito na nga inaccept na. Tampo naman na siya agad. Viniyo ko naman ang profile picture niya. Mukhang old photo na iyon. Tumingin ako sa kanya. Tutok pa rin ang mata niya sa laptop habang nakasimangot. Mukhang nagtatampo nga. Nakaisip ako ng kapilyahan. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Tumingin naman siya sa akin. Umuklo ako sa tabi niya at pinagdikit ang mga mukha namin sabay tutok ng camera ng cellphone. Picture tayo, Daddy. Ipopost ko sa FB. Sabi ko at ngumiti pero nakita kong hindi siya nakangiti. Smile ka naman, Daddy. Parang hindi ka naman natutuwa na magpipicture tayo. Nakangusong sabi ko. Bumuntong hininga siya at nabanat na ang labi sa isang ngiti. Ang gwapo talaga ng daddy ko. Kinali ko na ang button. Isa pa. Mas lalo ko pang pinagdikit ang pisngi namin. Nag-wacky face pa ako. Siya naman ay ngumisi. At ang huli ay hinalikan ko siya sa pisngi na halatang ikinagulat niya. Ayan, ang gaganda ng mga kuha natin, Daddy. Sabi ko habang tinitingnan isa-isa mga picture namin. Bagay talaga kami ng daddy ko. Patingin nga. Hinila niya akong paupo sa kandungan niya. Mukhang naalis na ang tampo niya. Umayos naman ako ng upo sa matitigas niya mga hita. Sanay na kaya akong umupo sa hita niya. Ipinakita ko na sa kanya ang mga kuha namin. Ipasa ko nga daw sa kanya ang isa at gagawin niyang profile picture. Sabi ko, ipopost ko muna ang mga picture namin at kunin na lang niya doon ang picture na hinihingi niya. Ipinost ko na nga ang mga picture namin. Maliban lang sa picture na kinis ko siya sa pisngi. Tinag ko pa siya. Bakit hindi mo sinamin yung picture na kinis mo ko sa pisngi? Angal niya. Di pwede no, makikita yun ni tatay. Papagalitan ako noon. Sasabihin ang harot ko na naman. Bakit niya makikita? May Facebook ba siya? Oo, nauna pa siya magka-Facebook sa'yo. Umingo siya at kumamot sa ulo.
Nag-request naman siyang tingnan ang mga post ko. Ipinakita ko naman sa kanya. Mga desente naman ang mga post ko, hindi gaya ng mga post ni Carlo. Pero habang ini-scroll ko ang screen at chumichika, ay panay naman ang halik niya sa balikat, leeg at tenga ko. Sinisinghot-singhot pa nga niya ang amoy ko. Pati kamay niya ay humahaplos na rin sa mga hita ko. Daddy, hindi ka naman nakikinig eh. Reklamo ko. Kinuha niya sa kamay ko ang cellphone at inilapag sa desk. Mamaya na yan, baby. Focus ka muna sa akin. Malambing na sabi niya sa medyo paos na boses. Pinatay din niya ang laptop at sinara. Napakagatlabi naman ako kasabay ng pagsibol ng init sa katawan ko. Namiss ko rin itong loving-loving moment namin. Inutusan niya akong ilak muna ang pinto. Siyempre, sumunod ako agad. Halos takbuhin ko na nga ang pinto. Pagbalik ko sa kanya, ay nakita kong nagtatanggal na siya ng sentron. 5 buwan na ang relasyon namin ni Raymond. So far so good. Mas lalo ko pa siyang minahal kahit minsan nagtatalo kami. Pero hindi naman malaking bagay ang mga pinagtatalunan namin. Ang madalas namin pagtalunan ay selos. Kung ako selosa, mas seloso naman siya. At madalas niyang pagselosan ay ang mga kaibigan kong lalaki na nagko-comment sa mga post ko sa Facebook. Ako naman nagsaselos sa mga babaeng nagpapakyut sa kanya. Minsan kasi kapag may pinupuntahan kami, may lumalapit na babae at nakikipag-usap sa kanya. Alam ko naman ang galawan ng ganoong babae. Mabuti na lang alam ni Raymond kapag sumasama na ang mukha ko. Hindi niya ini-entertain ang babae. Kalat na rin sa buong kumpanya ang relasyon namin ni Raymond. May ibang natuwa, may iba naman na tumaas ang kilay. Na-chismis pa nga ako na pera lang daw ang habol ko kay Raymond pero hindi ko nalang pinansin iyon. Di rin ako nagsusumbong kay Raymond dahil baka kung ano pa ang gawin niya sa mga chismosa. Ang mga dating kasamahan ko naman sa store ay hindi na raw sila nagulat. Halata naman daw kasi na bet ako ni Raymond. Sana all na nga lang daw. Maging sa amin din ay kalat na rin ang relasyon namin. Binibiro pa nga ako nila Aling Susan na huwag ko na daw pakawalan si Raymond at pikutin ko na daw agad para siguradong buhay rin ako. Natatawa na lang ako sa kanila. Secretary pa rin ako ni Raymond pero malapit na akong bumalik sa store dahil malapit na rin bumalik si Ate Maricel. Madalas na rin may mangyari sa amin ni Raymond. Madalas dito sa opisina, sa desk niya at sa couch. Lumapit ako kay Raymond at malambing na yumakap. Kung magbubuntis ako, syempre gusto ko ikaw ang ama. Mahal na mahal kita eh. Ngumiti siya at kinulong ang mukha ko sa kanyang 2 kamay. Yumuko siya at hinalikan ako sa labi. Mahal na mahal din kita, baby. Ikaw lang gusto ko maging ina ng mga anak ko. Kinilig naman ako sa sinabi niya. Aba, pangarap yata ng mga babae na maging ina ng anak na lalaking mahal nila. Mga anak talaga? Parang maraming anak ang gusto mo ah. Ngumisi siya. Kunti lang naman, mga 6. Namilog ang mata ko. 6? Ang dami nun ah. Ikaw na lang ang mga anak. Tumawa siya at mahigpit akong niyakap. Ang yakap niya ay may halong panggigigil. Pangarap ko talaga ng malaking pamilya, baby. Yung maingay ang bahay natin dahil sa mga anak natin pero masaya naman. Ganung pamilya ang gusto ko. Tumingala ako sa kanya. Asarap naman pakinggan na kasama ako sa pangarap niya. Ang mga anak namin. Mangyayari din yun, Raymond. Sabi ko, talagang mangyayari yun dahil tutuparin ko yun. Hindi ako papayag na hindi, no? Muli siyang yumuko at kinintalan ako ng halik sa labi. Tara na nga, 5:00 pasado na. Siguradong naghihintay na sa atin sila Kuya Pancho. Bumitaw na ako ng yakap sa kanya at kinuha ang sandal sa ilalim ng desk ni Raymond. Sinuot ko na iyon. Panay ang kliko ng camera ng cellphone habang nakatutok sa mga manok. Nandito kami ni Raymond sa farm. Katatapos lang niyang i-meeting at sermonan ang mga tauhan niya. Sobrang stricto niya talaga at mukhang mainit ang ulo niya ngayon. Mabuti nga hindi niya binubuntun sa akin. Ngayon ay kausap naman niya ang katiwala niya na si Mang Kulas at binibilinan ito. Tuwang-tuwa ako sa pagkuha ng picture sa manok. Maganda kasi ang quality ng camera ng cellphone na ibinigay sa akin na Raymond. Iba talaga kapag mamahalin. Iniingat-ingatan ko nga ito. May isang manok na matikas ang dating na lumalapit sa akin. Magkahalong kulay pula, itim, dilaw ang balahibo niya. Mas malaki siya kaysa sa ibang mga kasama niya.
Gumagalaw ang ulo niya habang nakatingin sa akin. Tila ba siya may isip. Sa tuwa ko sa kanya ay hinaplos ko ang ulo niya at lalo pa niyang idinuldol ang ulo sa kamay ko. Mukhang gustong magpapet ng manok. Pinatay ko ang cellphone at inilagay sa shoulder bag ko. Hinimas-himas ko ang manok. Mukhang nagugustuhan niya ang himas ko dahil napapapikit pa siya. Ngumisi ako. Gusto mo pala ng himas? Para kang amo mo. Gusto laging hinihimas. Humagikik ako. Bahagyang tumilaok ang manok at lumapit pang lalo sa akin. Sinubukan kong buhatin siya. Ang bigat pala niya at matigas ang katawan. Mukhang veterano siya sa laban at sure naman akong nananalo siya dahil maganda ang tindig niya. Mabait ang manok at hindi pumapalag habang buhat ko. Naku ma'am, bakit hawak niyo po si Rocky? Nilingon ko si kuya na isa sa trabahador sa farm. Bakas ang pag-aalala sa mukha niya. Bakit kuya? Kunot noong tanong ko. Bawal niyo pong hawakan ng manok. Sumimangot ako. Bakit naman? Parang hawak lang. Jenny! Napapitlag kaming dalawa ng tauhan nang marinig ang tila kulog na sigaw na Raymond. Nilingon ko siya. Papalapit siya sa akin. Kasunod si Mang Kulas, saka sila Kuya Pancho pero napansin ko ang madilim na mukha ni Raymond. Ibumama si Rocky ngayon na! Galit na sigaw niya sa akin. Agad ko namang binitawan ang manok. Bumilis ang tibok ng puso ko sa kaba. Bakit nagagalit siya?